Naprotektado po ang pawikan sa Pilipinas. Bawal hulihin, ibenta o kainin. Mas malaki pakinabang nila kapag buhay at nasa dagat kaysa kainin. Sa paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong dapat matutunan. Ang una, ang hindi pagkalimot, kundi ang laging bumalik kay Lord. Ang pawikan, mga kapatid, kahit libo-libong kilometro ang layo, bumabalik pa rin sa beach kung saan siya ipinanganak para mangitlog. Sa buhay din natin, mga kapatid, kahit saan man tayo makarating, naway huwag tayong makalimot na tumawag at bumalik lagi sa Diyos kung saan siya ang ating pinagmulan ng buhay. Number 2, ang pagiging consistent. Mabagal lumangoy ang pawikan, pero nakakarating sa malayo. Slow but steady. Sa atin ding paglilingkod kay Lord, hindi ito pabilisan, pagalingan o minamadali na para bang wala ng bukas. Ang mahalaga sa mga anak ng Diyos ang pagiging consistent. Hindi nagmamadali kundi relax lang. Huwag mong pagurin ang sarili mo na dapat bago na agad ang kapwa mo. Na dapat lahat ng na-Bible studyhan mo, bautismuhan mo na agad. Dapat dumami ka agad ang members ng simbahan. Dapat lahat workers na. Kaya dahil sa pressure, napagod ka, na-burn out ka, na-discourage ka, na parang walang result. Dahil kasi masyado mong minamadali. Dapat relax lang, dahan-dahan lang. Ang mahalaga, consistent ka sa paglilingkod. Faithful ka sa paglilingkod. Makakarating din tayo sa ating goal. Number 3, ang pagiging blessing sa pangangailangan ng iba. Alam mo kapatid, ang mga pawikan ay kilala bilang janitor o gardener ng karagatan. Pag inalagaan natin sila, inaalagaan din natin ang dagat. Ang pawikan ay tigakain po ng dikya o jellyfish. Kung wala ang pawikan, dadami ng sobra ang dikya. Pag dumami ang dikya, naapektuhan yung pangingisda kasi nakakasira sila ng lambat. At tagalinis din sila ng seagrass. Yung green sea turtle, kumakain ng seagrass. Pag kinain at na-trim nila ito, mas healthy yung seagrass beads. Yung seagrass beads ang tahanan ng mga isda at hipon na kinakain din natin. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. Habang nandito pa tayo sa mundo, tayo ang kasangkapan ng Panginoon para hindi dumami ang kasamaan sapagkat ibinabahagi natin ang kabutihan. At magiging blessings din tayo sa iba na marami ang makinabang sa kabutihan na makapamuhay ng may kaayusan, kagalakan at kapayapaan. God bless everyone.